Sige, go ahead, Vice Mayor Mercado. Paki-share lang mo nga yung aking maikling presentation. At mas mauunawaan nyo, sir, at makikita po ninyo na nakakabit po talaga ito sa engineering office. Sige, go ahead, sir. Yan po ang sistema ng corruption sa Makati Condo Unit, kapalit ng buwis at building permit. Doon pa lang po sa title, sir, makikita nyo na yung koneksyon na kapalit ng buwis at ng building permit. Next slide, please. Gumagamit din ng dummies tulad ng Hacienda Binay. Same pattern po, sir. Next slide, please. Yan po ang susunod dyan, yung pong mga halimbawa. Next slide, please. Yan po ang unang-unang item sa Dapig Condominium, Unit 2801, 150 square meter. Ang dami, si Engineer Ariel Ulibar. Link to Binay, siya po ang nagkandak ng survey sa Hacienda Binay. Pero, habang ako ho nag-CR, tayo naka-break, sir, nakatanggap na ho ako ng balita na may press release na raw ho yung ating Vice Presidente na itinatanggi na yan daw po hindi sa kanya at sa akin. Pero gusto ko lang din pong basahin ko muna, magpo-post ho muna yan, dahil nag-execute din ho ng affidavit si Mr. Ariel Ulibar. Kailangan niyo po ng ilaw? Bigyan niyo Hindi na po, nababasa ko naman po. Ito po ang kanyang sinasabi sa kanyang sworn statement. I, Ariel Ulibar of Legal Aid, married and a resident of number 8 Rosal Street, Barangay Pembo, Makati City, after having been duly sworn in accordance with law, do hereby depose and state. Number 1, I confirm that I am the Ariel Ulibar registered as owner of Unit 2801, Dapig Condominium located at Libiste Street, Makati, in the Condominium Certificate of Title Number 81111, dated July 31, 2003. Number 2, however, I am not the true and beneficial owner of the property. I am not the purchaser for value, nor have I at any time exercised any act of ownership over the property. My name was registered as owner to conceal the identity of the true owner of the property. Number 4, I know the true owner of the property to be Vice President Jejomar Binay. I am executing this affidavit to attest to the truth of the foregoing. Nilabot sa inyo? Kanina pong pag-upo ko dito, inabot po sa akin ito. Sino po nag-abot? Yun hong... Hindi siya. Hindi po siya. Kasi kung siya, sana papatawagin ko siya ngayon. Hindi po siya. May nag-abot po sa akin ito. Indicated po dyan yung address niya. Number 8, Rosal Street. Pakikuha kopya. Barangay Pembo po. Papadala ko po sa Okay, we will have to subpoena. Pati na rin yung notaryo. Okay, nasa dokumento. Sige po. So, kaya next... ako ho ito binasa at nag-post muna ako dyan. Ako ho labis na nagtataka Ang bilis din naman ang kanilang impormasyon. Hindi ko pa po na ipipresent dito. Nagre-react na po sila na ang sinasabi daw po naman nila yan ay akin. Abay, di salamat. Kung akin po ulit yan, meron na naman tayong maipapahingi. Meron na naman tayong maipapamigay kung sakali. Kaya lang, ang sagot ko po dyan, sir, simple lang. Panawagan ko na po ito sa NBI at sa Ombudsman at sa ating mga press people. Meron daw pong nakaupa doon ngayon sa impormasyong nakuha ko. Kanino po kaya nagli-lease yung taong nakatira doon? 101% na sabi po ni Engineer Ulibar kagabi, hindi siya pumipirma ng anumang lease contract. Sana ho, yung mga media natin, mapuntahan nyo agad, ma-interview nyo yung nakatira doon, kanino ba siya nagli-lease, kanino ba siya umuupa. At ganun din po yung NBI at Ombudsman para malaman po natin. Pero kung talaga sasabihin ho ni VP Binay na hindi kanya yan, maswerte si Engineer Ulibar dahil ang halaga po niya, sir, mga 18 million more or less. At sa katunayan po, pinahiram po niya sa akin yan noong 2001. Kaya ako ho alam din yan, pero hindi ko ho sana inilalabas yan Dahil ako ho pinatiran niya dyan noong 2001. Pero, kaya lang, ang sabi ho ng tao, kawawa naman ako, baka ako habulin ng BIR dyan. Kaya ho siya nag-execute na ng affidavit. Yan ho ang unang-unang condominium unit. Next slide, please. Yan ho yung title ng nasabing condominium. Next slide, please.
Yan ho ang pangalan ni Ariel. Number 2 unit po, yung next slide please. Yan po naman yung sa number 2, Letrium Condo, nasa 375 HB de la Costa Street, Salcedo Village. Ang dami po dyan ay si Ginoong Celso Santiago. Ano po ba ang link niyan sa mga Binay? Si Mr. Celso Santiago po ay uncle ni Dr. Elenita Binay na pinagpangalanan ng titulong yan. Next slide please. Ayan naman po yung titulo na makikita ninyo, nakapangalan po kay Mr. Celso Santiago. Yan po Unit 1106, 11th floor of the Letrium Condominium. May sukat po na 129.92 square meter. Natituluhan po yan noong August 1991. Pero ang nakalagay po dyan, mapapansin ninyo, single si Mr. Santiago. Samantalang yan po married. Siguro isang paraan po yan na kasi pag single, madali pong mag-transfer, wala nang kukonsultahin. Next slide please. Pero dyan po, ang makikita po ninyo dyan, yung tanong nyo kaninang connected ba, ayan po yung makikita ninyo na invoice. Mr. Celso Santiago, Unit 1106, Care of Engineering Department, Makati City. Ano ba yung nakalagay dyan? Makati City Department, Makati City Municipal Office, JP Rizal Street, Makati, Metro Manila. Doon po sa nakabilang gilid na yon, ang nakalagay pong pangalan, sir, doon ay Ruben Santa Ana. Si Mr. Ruben Santa Ana po ay kanang kamay ni dating City Engineer Nelson Morales. Nelson Irasga. Kaya ho, maliwanag na nakikita natin, ang nagtatransaksyon dyan sa engineering department. At yan ho ang Kanang kamay, empleyado? Empleyado po. Ng engineering. Ruben Santa Ana. Opo. Hanggang ngayon? Retired na po siya. Retired na. Okay. Opo. Next slide please. Yan po namang sumunod na yan, ayan po ulit yung sulat na naka-address ulit kay Mr. Santiago. Atensyon na naman po ulit si Mr. Ruben Santa Ana. Kaya ho, maliwanag na makikita natin yung pagkakakonek ng City Engineering Office na siya ho, mamaya ho, ipapaliwanag ko sa inyo, sir. Bakit ba nakakakuha sila ng unit? Simula pa lang ho, sir, sa pag-a-apply ng building permit, may problema na ho yung developer, sir. Kasi ang paliwanag po alam mo, Mr. Robles, kung Mr. Robles yung may-ari, magtatayo ka ng condominium na 45 floors. Ang aking engineer na mag-i-evaluate niyan, kung padadaanin ko yan sa isang engineer at magtatrabaho ng 8 to 5, baka mga 3 buwan yan bago ma-evaluate. Tama naman po, kung susundin natin yung working hour ng isang ordinaryong engineer sa isang gobyerno. Pero, kung bibigyan natin ng overtime, yan medyo mabibilis yan. Ngayon, sinong developer ang hindi magbibigay ng overtime para maghintay siya kapalit na hindi siya maghintay ng 3 buwan? So, meron hong unang deal pa lang, sa building permit pa lang. Susunod na eksena, sir, kapag ikaw ay kukuha na ng occupancy permit, combination na po ito. Yung po kasing occupancy permit ay napakahalaga kapag ikaw ay ina-assess na ng assessor's office base dun sa magiging simula mo ng pagbabayad ng real property tax. Para gawang ka ng assess value ng assessor's office, napakalaking atras po, sir, ng 1 taon. Kasi po, halimbawa, itinama ng engineering yung date ng occupancy permit. 1 taon na ho ang covered nun para singilin yung may-ari ng condominium ng taxes. Siyempre, makikipaghagal po yung may-ari. Sasabihin ng may-ari, baka naman pwedeng i-adjust natin ng 1 taon yung occupancy permit ko. 1 taon na rin ho ulit yung mananakaw na taxes. Bakit ka naman hindi magbibigay ng condominium unit kay isa, kay dalawa? Kung ang mamemenos mo naman ho, halimbawa, sa isang condominium ay magbabayad ka ng mga 40 milyones sa 1 taon. Pero matitipid mo yung 40 million pag in-adjust ng 1 taon yung simula ng bayad ng taxes. Yung hinihingi naman sa yung condominium na 1 o 2 unit ay halagang 30 million lang din.
aba, magpapayag ka na. Yun ho ang sistema kung bakit ba open secret sa taga Makati na si VP Binay sa kanyang panahon ng panunungkulan bilang mayor, may condominium unit kada building. Pero hindi naman ho 100%, sir. In fairness naman sa kanya, yun hong ayala, hindi siya kukonsentihin dun eh. Pero marami din ho akong nakausap. Katunayan na ho nung Sabado, sir. Nakausap ko po yung isang malaking developer sa amin sa Makati. Ito po ang sagot niya sa akin. Vice, pasensya ka na. Ito naman hindi sikreto sa atin sa taga Makati. Alam naman natin lahat na totoo yan eh. Kaya lang, paano kung hindi kayo manalo dyan sa ipinaglalaban mong prinsipyo? Papatayin naman kami dito ng mga Binay. Kabi-kabilang buko lang aabutin namin dito. Kaya baka naman pwede na hindi na kami lumantad. Kaya nga ho ako inatuwa, nagkaroon ng isang Ariel Olivar na nagkaroon ng lakas ng loob na aminin yung katotohanan. Pero sana po sa pamamagitan ng investigasyong ito ng Senado, makaramdam na ng takot yung Binay family. Unang-una, hindi naman nila kayang itago po yan sa habang panahon sa dami ng taong pinapangalanan nila. Kagaya na nga po nung nangyari sa Rosario. Pinangalan nila sa akin, ayun, dinadonate tuloy kung saan mang gobyerno po ninyo gusto. Yan po ang pangatlong gusali natin. Next slide, please. Yan po yung Makati Sunrise Tower Hotel na ngayon po tinatawag nating now Berjaya Hotel. Yan po dating kay Mr. Manoling Murato. Yan ho talagang umiyak yan taong yan. Witness po ako dyan sa iyak niyan. Dahil yan ho nagdaan sa kutakot-takot na hirap. Hindi lang condo unit ang ibinigay niyan. Talagang si Manoling Murato po halos umaga't hapon. Naglalakad ro sa engineering. Kaya nga ako hindi naniniwalang isa lang yung nandyan na nakapangalan naman po rin ulit yan kay Mr. Celso Santiago. Pakita mo nga yung titulo yung susunod. Ayan po ulit yung titulo niyan, Celso Santiago. Yung pong pang-apat, yung sa next slide, ayan po yung contract to sell niyan. Celso Santiago pa rin po, yung makikita ninyo dyan, kung paano napunta sa kanya. Pero pag tinrace ho natin sa record ng opisina yan, sir, wala hong perang pumapasok dyan. Dokumento lang yan. Kaya yung BIR, makakatulong din po sa atin dyan, sir, para maliwanagan po natin yung tunay na nangyayari. Yung next slide nga, please. Ayan ho naman yung Perla Compania de Seguros Mansion Condotel na matatagpuan po natin sa 117 Carlos Palanca Street, Legazpi Village, Unit 707. Dami Benjamin Sapanta, link to Binay, kontraktor po namin yan, si BD Sapanta sa Makati City Government. Inabutan ko pa na pong matandang kontraktor yan nung maging konsehal ako noong 92. Pero patay na po yata yan si Mr. Benjamin Sapanta at kung tayo naman ho'y pare-parehang politiko, ang anak po niya yung dating nag-mayor sa Cainta na si Mayor Sapanta. Ang problema ko lang nila dyan, na-transfer kaya, patay na po yung matandang Sapanta, sir. Pero lahat po yan, makikita niyo yung connect sa Makati dahil yan ho, kontraktor ng Makati na hindi po pwedeng tumanggi. Next slide, please. Ayan po naman yung titulo niyan na nanggaling sa Perla Compania de Seguros. Next slide, please. Yan pong panlima, Prince Plaza 2, Condotel. Yan po ay nasa corner Legazpi de la Rosa and Gallardo Street, Legazpi Village, Unit 2316. Sana lang magkalakas po ng loob yan Kilala ko po yan dalawang susunod na may-ari na yan Ang pangalan po dyan, si Mr. Santos Panlilio. Yan po isang lehitimong kontraktor namin sa Makati. Link to Binay, contractor of Makati Pabahay Program and other projects. Kasi po yan bago dumating si Hilmark, Senador, yan po ang favorite contractor ni Vice President Binay. Natabunan lang po yan ni Hilmark dahil alam niyo naman minsan sa gobyerno, yung sumbungan, medyo natabunan po yan. Pero yan ho, paboritong contractor po yan ni Vice President Binay. Anong pangalan po ng firm niya? Ayun pong Freeport Shipyard Construction.
O yung pong susunod, pakisuyo lang ulit. Ayan din po yung title, sir, nakapangalan sa kanya. O yung susunod, please. Ayan po, yung Santos Panlilio. Tingnan po ninyo ulit yung mga ano niyan. Address niya, sir. Municipal of Makati, care of City Engineers Office, Makati City. Ayan na naman po, sir, yung link na hinahanap ninyo na sinasabi nyo, ito bang presentation ko po ay may koneksyon sa Makati. Diyan naman po sa mga papel na yan, makikita po ninyo, bakit nga ba doon ina-address? Ano ba ang rason o nakatagong sikreto? Bakit po doon naka-address, sir? Palagay ko ho naman makukumbinsi ko kayo na talagang yan ho may koneksyon doon sa ating pinag-uusapan. Next slide, please. Ayan ho ulit, yung statement of account ng mga mga dapat bayaran o mga dapat obligasyon, sir. Ayun, nakalagay na naman po dyan ang mga address ng Makati. Next slide. Ayan ho namang isa, yung number 6. Yan ho sa Avignon Tower. Matatagpuan naman po natin yan sa 144 HB de la Costa. Corner San Agustin Street, Salcedo Village, unit number 5B. Medyo malaki po ang unit niyan, 324 square meter. Ang dami po. Si Mrs. Aurora Panlilio, asawa po yan, mag-asawa po yung nauna at saka yan pong pangalawa. Link to Binay, wife of Santos F. Panlilio. Talaga ho namang nakakaawa din yung mga yan dahil sana lang po, sir, magkalakas ng loob na magpunta rito kung sakaling ipasusumpi na natin. Kasi iisa po sila, sir, ng sagot sa akin Pare, paano naman kami? Baka kami mawala na. Sana nga lang ho, ang aking panawagan doon sa mga nababanggit kong pangalan, sir. Sana po dumating ang pagkakataon na magkaroon din sila ng mga sapat na lakas ng loob, manindigan at magsalita para sa ikatatapos ng ating ginagawang investigasyon. Kasi alam po ninyo, sir, sobra naman talaga. Ayan po yung computation ulit, naka-address ho kay Mrs. Panlilio. Yung area of unit, ang mga charges po yan, nakalagay dyan. Alam ko ninyo, sir, talagang open secret po ito sa Makati. Ang lagi pong sagot sa akin ng mga negosyante sa ngayon, alam niyo ba, kung ako ho siguro tatanggap lang ng pera sa kanila. Masarap ho ang buhay ko ngayon Kabi-kabila ho, nag-o-offer sa akin, sir. Ang sabi, ganito, Vice, wag mo na lang sabihin pangalan namin, magkano kailangan mo. Tutulungan ka na lang namin financially. Basta huwag kang hihinto, kalalabas ng kabulukan ni Binay. Bakit naman kako gano'n ang tanong niyo sa akin? Bakit naman puro huwag akong hihinto? Ang kailangan ko rito kayo na magpapatunay sa lahat ng nangyari. Lahat po, sir, takot Dahil kung hindi nga raw tayo magtagumpay dito, todas naman ang negosyo nila sa Makati. Kaya ho yan ang ating napakalaking problema na kinakaharap sa kasalukuyan. Sana lamang ho maging matibay ang ating hustisya sa pagkakataong ito. At bakit ko ho ba sinasabi, sir, yung kinakailangan nating maging matibay yung hustisya? Noong pong si Mayor Binay magkaroon ng kaso simula noong 1988, wala naman pong na-resolve siyang kaso Yung pong kanyang ipinagmamalaking na-dismiss na kaso, kung maaalala nyo, yung sinulat ho ni Ms. Sulita Monsod, yun ho na-dismiss, hindi naman base sa merito ng kaso Yun po na-dismiss base sa technicality. So, kung titingnan po natin, wala hong naging katarungan yung lahat ng reklamo. Wala hong naging sagot yung reklamo ng katiwalian. Ang naging solusyon, ang naging sanhi ng pagka-dismiss, technicality. Bakit ba nila nagagawang paabutin ng ganong katagal? Siguro ho, isa lang hindi ko naman ho nilalahat ng nasa ating justice system corrupt. Siguro lang ho, nakakahanap sila talaga ng taong connect na makukurap. Siguro ho, isa rin sa kailangan natin ng ganap na pagbabago yan, Senador. Kasi, ano ho ang mangyayari sa lahat ng prinsipyong ipinaglalaban natin dito?
Ano ho ang magiging kinabukasan ng ating mga anak? Ano ho ang kinabukasan ng susunod sa ating henerasyon? Lalo pat ang taong ito na si VP Binay, nangangarap na mamuno sa ating bansa. Ano po kaya ang magiging kinabukasan natin? Nakakalungkot po, Senador. So, sana ho, doon sa ating mga kababayang nakikinig ngayon, at doon ho sa mga taong nakapunta ulit sa Hacienda Binay, ako ho ulit ay mananawagan bago ako magtapos. Sana ho, pairalin na lang ninyo yung konsensya ninyo. Simulan ho ninyo yung konsensya sa pagsasabi sa inyong pamilya na lahat naman nung isinisiwalat ni Vice Mayor Mercado dyan ay totoo eh. Sa pamilya man lang ninyo, maamin po ninyo yung katotohanan na totoo naman. At sana ho, magkalakas kayo ulit ng lakas ng loob na samahan kami dito. Sir, hindi ho madali itong ginagawa ko. Nakataya po ang buhay ko dito. Limitado po ang lahat ng aking galaw. Pero hindi ho ako mapapagod. Sasamahan ko ho kayo hanggang dulo. Salamat po. Po yun, you're under WPP, Vice? Under ka ba o provisional pa lang? Under po. So, you follow the rules, no? May rules ng WPP sa mga kilos nyo. Tama po ba yun? Napakahirap nga, sir, dahil hindi na ho ako nakapaghahanap buhay sa totoo lang. Hindi may limitasyon talaga sa may rules talaga. po. Anyway, sir, we will Vice Mayor, we will pursue or follow the lead that you've given us para malaman natin kung totoo yung sinasabi mo o hindi, no? So lahat yung mga pinangalanan nyo, ipapatawag po natin yon, isasabina natin, also in fairness to them para makasagot din sila kasi nabanggit sila sa hearing natin eh. Pwede rin naman nila sabihin hindi totoo, hindi pa ba, Vice? They are free to give their own version. Any questions for the Vice Mayor? Mr. Chairman, sabihin ko lang, Vice Mayor Mercado, alam natin na mahirap yung ginagawa ninyo at we admire you, we admire your courage, pati yung inyong mga kasamahan for coming out. Ano? At gagawin naman namin ng lahat na aming makakaya para maproteksyonan din kayo at lumabas yung katotohanan. So, yung mga na-mention nga po na mga dummies daw, they can also appear dito sa atin sa Senado para lumiwanag at mabigay din yung kanilang side. That's all, Mr. Chairman. Vice, question lang. Bakit? Sabi mo, ang Ayala hindi papatol eh. Bakit ang ibang mga developer kayang tanggihan ang pressure, yung iba hindi? Ang Ayala po kasi, sir, talagang matibay manindigan eh. Dahil ang sinasabi po kasi ng Ayala, simple lang eh. Hindi naman Makati government ang nag-develop sa amin eh. Nakaka-contribute pa nga kami sa Makati dahil ang Ayala ay nasa siyudad ng Makati. Kung tutuusin nga po, sir, hindi alam ito ng ating mga kababayan eh. Hinahangaan ang Makati sa ganda. Katulad po nung isang gabi na nagsindi ng ilaw ang Ayala. Ang akala po ng mga nanood sa TV at sumusubaybay, si Bina yun eh. Dahil nandun po yung anak. Pero ang hindi po nalalaman ng ating mga kababayan, hindi po si Bina yun. Yung po project ng Ayala, dahil ang property ng Ayala ay nasa loob ng Makati. Wala pong ginagastos ang Makati government sa property nasasakop ng Ayala kahit isang sentimo. O, ang gusto mo bang sabihin yung pressure o yung parinig ng City Engineer's Office o ng mga empleyado dyan pinipili din ninyo kung sino yung pinipressure ninyo para bumigay? Tama po, sir. Kasi po yung Ayala... Ang ibig mo sabihin, kung Ayala na yung project, ano na kayo dyan? Hindi nyo na ipipressure yan? Wala na? Wala kayong parinig na mag-overtime? Wala kayong pressure na... Meron po, sir, pressure yun doon sa overtime. Pero doon po sa unit, ala pa ho akong nadinig na ang Ayala nagbigay ng unit sa Pamilya Binay. Mr. Chair. Okay. Yung overtime para sa building permit, sa inspection, yung unit para sa taxes kasi occupancy permit naman. Yun po ba? Kaya iba yun. Iba po yun. So, iba po yun. Merong bibigay sa overtime na hindi naman siya bibigay sa unit. Meron ding bibigay sa dalawang aspeto. Actually, sir, tatlo pa nga eh. Ano isa? Una, building permit. Second, occupancy permit. Third is taxes. Tado yung occupancy permit sa taxes because yung petsa nung permit determines the... Tama po yun. Pero taxes. iba ho yung presyo ng occupancy permit
at iba pa ho yung presyo doon sa taxes. Ah, Kasi po sir, alam niyo kung talagang hindi magiging mabuti ang namumuno, kapag ho kasi pumayag kayo sa pagbaba ng assessed value, pagdudusahan na ho ng syudad yun ng kung ilang taon hanggang hindi natin inaamendahan yung ating tax code. Kaya kung ang isang mayor po ng isang bayan o isang syudad magiging matakaw, halimbawa, ang due na dapat bayaran ngayon 50 milyon, pumayag na magbayad na lang ng 20 milyon dahil ibibigay sa kanya yung 15 milyon ng kalahati, ang nawawala ho sa isang bayan doon hanggang hindi ka nag-a-amend ng revenue code, nawawala po yun sa ating gobyerno. Mr. Chair. before you proceed, Senator Cayetano, kasi yung assessed values, ilang years yan ni-review? 5 taon ba? Pangkaraniwan po sir, 5 taon. Yun yung nasa law, no? Yun ang 5 nasa taon. batas. Opo. Attorney Bondal, yes? In fact po, just to add dun sa sinabi po ni Vice Mayor Nestor Mercado, ngayon po sa lungsod ng Makati, kinonsolidate na ho ng mga binay yung money making dyan ho sa City Hall. Bakit? Iisang tao na lang ang nagpe-perform ng 3 function. Yung city assessor, si Engineer Badillo. Yung building official, si Engineer Badillo. Siya ho yung nag-i-inspeksyon ng mga building. Pagkatapos, yung city engineer, si Engineer Badillo na rin. Kaya nakatahi na ho sa isang tao yung paggawa ng pera dyan eh. Pero pwede rin namang hindi gumawa ng pera. Kaso yun ho, kaugalian dun eh. Pero ang gusto mo sabihin kung mas split sa iba-ibang personalities, may Correct. checking. Okay. Sige, Senator Cayetano. Mr. Chair, napakaganda po ng tanong niyo. Bakit po ang Ayala hindi nagagawa yung paghingi ng unit sa iba nakakahingi ng unit, no? I have attended a couple of business conferences, and part of it then are informal talks, no? Especially nung naging mayor yung aking asawa. At Vice, correct me if I'm wrong, kasi bago pa nung 2010 election, narinig na namin yan eh. Kaya isang commitment namin sa mga kababayan namin sa Taguig, wala sa pamilya o sa city ng Taguig, sa administrasyon ng mga Cayetanong hihingi ng unit. Pero sa totoo lang, hindi namin naintindihan bakit yung iba nagbibigay ng unit o hindi. Ngayon, Mr. Chairman, may kausap ako nung eleksyon. Tapos ang sinasabi nga, isipin mo, dyan sa Makati, kailangan mo magbigay ng unit. Meron pong isang gumawa ng building doon, sinabi niya, actually pare, ako natuwa pa ako magbigay, pero hindi daw unit, floor. No? Floor daw ang binigay niya. Sabi ko, bakit ho kayo, so naging curious ako. Sabi ko, bakit ho kayo magiging matuwa na magbigay ng floor? Sabi niya, actually, ang galit yung developer, katulad ng Ayala. Kasi ang developer, ang presyo ng kanilang development ay nanggagaling sa pinag-aaralan nila, may science yan, dun sa available space na ibebenta. Yung open space, tapos limited kasi yung resources. Ang pwede mo lang daw baguhin sa isang development, pag kwinenta mo na ilang tao nandun, yun lang pong kuryente. Kasi pwede mo i-up yung voltage. Pero yung sewerage, yung amount sa traffic, yung parking, no, fix na lahat yun eh. So yun po tinatawag nila, Mr. Chairman, na density. So sabi nung gumawa ng building, so katulad ko, no, halimbawa 200 million yung worth nung lupa. Gagawa ako ng 20 floors dahil yun lang ang pwede under the developer. Kung bibili pa ako ng another lupa for another 20 floor building, 200 million na naman gagastusin ko dyan sa lupa, plus yung pundasyon, babayaran ko na naman, mahal yon. Pero kung yung 20 stories ko ay papayagan ako mag 30, 35, 40, ang laking natipid ko. Natipid ko na yung 200 million sa baba, natipid ko pa yung pundasyon. So ano ba naman yung magbigay ako ng isang floor sa taga City Hall? Kung yun namang, or unit or floor, kung yun naman mangyayari. Kaya ang galit yung developer. At hindi ko na ma-identify yun dahil marami yun na tanong. But kaya ko alam na totoo dahil sa isang conference naman, tinanong din namin sa mga ibang opisyalis ng Ayala na kayo ba ay galit talaga kapag kayong density o yung allowable area ay babaguhin ng mga building owner. Sabi na, syempre, kasi kwinenta nila lahat yun sa development nila di ba?
Whether subdivision yon, how you build, can you build near the walls, how high, etc. No? So sa City of Taguig, gumawa kami ng innovation. Meron pong semi-government na nandun din po yung mga tao ng Ayala, sila ang unang pipirma ng permit. Sila muna ang titingin ng height ng building, etc. Pag napirmahan nila, saka palang titignan at inspeksyonin ng city government. So, ibig sabihin, kahit na gusto ng city government na bigyan ng 10 extra floors, 5 extra floors, etc., hindi magagawa. Kasi nga, kailangan ng pirma muna nila bago yung pirma nila. That's why po, yung Ayala ayaw. Dahil quality control po yung sa kanila at yung buong development. Yung iba, hindi ko naman po nila lahat dahil meron din mga katulad ng Mega World, gumagawa din naman sila ng townships, di ba? Marami namang iba. But yung iba na per building lang ang ginagawa, lamang kasi sila kung sila, lalo halimbawa po, parking floors, Mr. Chair, no? Meron ratio yan eh. Minsan pala, kung matawaran mo lang yung city, na boss, imbis na 5 floor ang parking, 4 na lang, between 50 to 100 million ang matitipid mo doon sa isang floor ng parking, payagan lang nila. Again, sa amin, hindi pwede yon dahil kailangan pirmahan ng Ayala group, merong or yung semi-government group, no? Pero sa ibang cities, pwedeng i-waive yon. Hindi ko sinasabi na lahat yon may lagayan, pero pwedeng i-waive yon. May sabihin ka,